how Nilaviste congressman acquired billions. Hindi biro yan. Yan ay garapal na pagnanakaw ng tiwala ng gobyerno. Isa-summarize, i-energize mo ang buong Pilipinas with 1 million pesos. Sino niloloko? Dali-dali, inalitan ni Senadora Loren ang papeles, ginawang 1 billion pesos. Then the next question that I should have asked, saan mo kukunin ang 1 billion pesos? Yaman? Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya, ang puhunan ay 1 milyon. Kaya, agad binasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyong puhunan. Susunod na natanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako, eto mga kababayan, pag-usapan natin, no, ang tinatagong sikreto ni Leandro Leviste, ibinunyag na mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan na ito pong merong itinatagong sikreto na hindi po nalalaman ng taong bayan. Itong si Congressman Leviste, mga babayan. Siyempre, hindi po natin alam ito, no? Kaya maituturing natin sikreto ito dahil wala naman nga po nakakaalam, no? Maliban sa mga iilang tao. No? At ito po ngayon ay viral na viral. No? At lumalabas po, kalat na kalat ngayon ito sa social media at ito mga videos na to mga babayan dahil nadamay na rin po. No, ito pong kanyang nanay ni Leviste, mga babayan. At meron pong isang politician, no, ito pong si Atienza, mga babayan, no. Nagsalita na po tungkol po dito sa kinasasangkutan ni Leviste, yung prangkisa po ni Leviste, mga babayan. Okay, so ano kayang masasabi ninyo diyan? No? Mukhang ito lumalabas na po ang mga itinatago ni Representative Leviste, mga babayan. At mahirap na po siguro itong mapigilan. No? Dahil sabi nga natin, no, the more na maingay ka, no, the more na may babatikos sa'yo. Diba? At the more na maraming lalabas talaga na mga impormasyon tungkol sa'yo. Diba mga babayan? Kaya nga sabi ni Senator Lacson, no, kailangan magpalamig ka muna. Kaya lang mukhang walang makakapigil dito kay Representative Leviste, no, sa kanyang ginagawa. At nakita nga natin noong nakaraan, no, talagang sinasabi nga na sobrang apektado na siya dahil bakit daw sobra-sobra yung banat po sa kanya. Sabi nga natin, natural yan. No? Kung the more na maingay ka, talagang babanatan ang babanatan, no? Yung mga ganyang mga batikos. 'Di ba? Especially ito, politician ka, tapos kilalang anak ka, no, ng isang senadora. Talaga naman, no, babalikan at babalikan ka. Okay, so ano nga ba itong sikreto na to, mga babayan, na ngayon po ay nabubunyag, no, at ito po ay nilabas, no, nitong si Atienza. Okay, so ito, panoorin po natin, mga babayan. Si Senator Loren Legarda umano ang naglakad ng prangkisa ng Solar Empire ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Nako, eto na, mga babayan, no, si Senator Loren Legarda daw di umano, no, na naglakad daw po, no, ng prangkisa ni Leviste. Nako, eto, tuloy natin. Ayon yan sa isang dating miyembro ng Kongreso.
Ngayong nahaharap ang kumpanya sa kontrobersiya, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Bulat-latin kung paano naging bilyonaryo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ang pahayag ni dating Environment Secretary and Manila Mayor Lito Atienza kaugnay ng usapin sa pagitan ng Department of Energy at ang solar companies ni Leviste. How Leviste, Congressman, acquired billions. Hindi biro yan. Yan ay garapal na pagnanakaw ng tiwala ng gobyerno. Dati na raw tutol dito si Atienza nung nasa Kamara pa sila ni Senator Loren Legarda, ang ina ni Congressman Leandro. Paliwanag ni Atienza, nakakuha umano ng national franchise ang Solar para sa Bayan Corporation o SPBC sa pamamagitan ng impluensya ni Senator Loren. Nakuha raw ng senadora ang suporta ng Kongreso, maging ang pag-oo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi ang kanyang backing para sa kumpanya ng pinakabatang bilyonaryo sa Kongreso. ₱1 milyong lang din daw ang idiniklarang puhunan ni Leviste noong nag-a-apply ito ng prangkisa na ayon kay Atienza ay pinalitan ng ₱1 bilyong ng kanyang ina. Isa-solarize, i-energize mo ang buong Pilipinas with ₱1 million. Sino niloloko? Dali-dali, nilalitan ni Senadora Loren ang papeles, ginawang ₱1 billion. Then the next question that I should have asked, saan mo kukunin ang ₱1 billion? Young man, Paglabag umano sa Section 18 ng franchise grant ng SPBC ang pagbenta ni Leviste ng kumpanya o pag-transfer shares nito na walang approval ng Kongreso. Iminungkahi niya raw ang section na ito bilang safeguard ng franchise grant para hindi maipagbenta sa kung sino man. At gaya raw ng kanyang hula noon, ipinagbenta nga raw ni Leviste ang solar firm. ang tunay na tangi ng kahirapan ay corruption. Yung pera dapat nagmumula para sa taong bayan, nagmumula sa kaligalan, sinosolo lamang ilan. Yung mga kaibigan, mga kroni, kaya tayo po lahat ay pinaghihirap. Sa isang mayaman, madaling magpayaman. Mga pag-iisip ni Leviste, madaling mayaman niya. Pero paano naman si Juan de la Cruz? Samantala, sinubukan naming hinga ng panig ang kongresista pero tumanggi silang mag-issue ng statement. Anila, ni no comment, hindi nila ibibigay dahil ayaw umano ni Leviste na punahin pa ang pahayag ni Atienza. Nako, eto mga babayan. No? So ayaw niya mag-komento doon po sa mga naging statement ni Atienza. Bakit kaya? No? Medyo nasa pool kaya, mga babayan, o may natumbok. Ito nga si Atienza, mga babayan. Kaya ayaw na pong magsalita, no, ni Representative Leviste, mga babayan. Kasi kung totoo to mga babayan, no? Kasi magkasama nga daw po sila sa Kongreso dati. 'Di ba? At alam ni Atienza kung ano yung mga totoong nangyari. 'Di ba? So may natumbok si Atienza po diyan. No? At ayon po dito, no, sa isa pang balita mga babayan, meron daw pong paglabag sa batas at patakaran ang pagbebenta po ni Leviste ng SPBC. Okay, so ito po 'yan. Alamin natin. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. ₱1 million lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ay ₱1 milyon. Oo nga naman mga kababayan, no? Kasi hindi naman biro-biro, no? Especially that time, no? Yung pagtatayo ng mga solar energy company, mga kababayan, talagang napakamahal ng mga panahon na yon, ng mga gamit, no? Mga materyales, sa mga pyesa niyan,
No, hindi biro-biro, hindi kasi kagaya ngayon, no, marami na naglabasan no ng mga solar, no, mga solar equipments, mga solar panels and etc. mga kababayan. No, yung mga inverters niyan and then kung paano siya ay transform into voltage para sa mga bahay talaga. 'Di ba? Ngayon, yung 1 million mo, marami ka na talagang mabibili. Pero during those times siguro, yung 1 million na yan, for a solar company, no? Malabo pong makakuha talaga yan. Napakaliit po ng puhunan na yan. Which is yun po yung nagawa ni Atienza na sitahin. No? Na hindi sapat. No? Yung 1 million na puhunan para sa solar company. Kaya, agad binasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyon puhunan. Susunod na natanong ko, saan ko na 1 bilyon? Si Leandro Leviste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya pumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya dahil ako po nag-research nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano ba ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila ng mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Nung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal na galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi na kita kong maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. Pinilit ko yung clause. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisan ito. Pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ang provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontra-kontra po tayo dyan. Energy should be Philippine-owned. And as it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor. Kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta si Reviste. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa Pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro yung mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yung prangkisa yan Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa Pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Kaya ang purpose talaga, inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Tapos sila puhunan na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa.
Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Comelec about this is true. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Comelec said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that provision there. Oh. Because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testigo, si dating gobernador ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga alukan. Teka muna, talaga. I have better things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klase na usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan, wonder boy yan. I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying yung franchise niya, ang hangad niyo, ibebenta niyo yan. I told her straight. Kaya kontra ako dyan. Marami na mga nagpo-provide ng solar energy and they were very, very disappointed at the action of Congress then. Mayor, you said GMA was convinced by Senator Lauren Legarda. May natatandaan pa po ba kayo kung sino-sino yung humindi dito sa sinasabi niyong ni-reject yun rin po? Wala akong alam eh. Alam ko, ako lang eh. Kaya nga, to save the day for the people, iginiit ko yung provision na hindi nila pwede ibenta yung prangkisa. Yung prangkisa. But would you know how Senator Lauren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects if you help me now approve the franchise. Ano ang tawag doon? Di ba lobbying yun? Now, I can understand that. Inaser na tumutulong sa isang anak. Pero hindi pwedeng i-deny na hindi nangyari yung sinasabi ko. Then I will be ready to confront the issue with anyone. Talagang tinulungan niya si Leandro Levise, anak niya, na makuha yung prangkisa na hindi naman kailangan kung hindi para sa bentahan lang. Mayor, I believe you're pointing to conflict of interest in all of your statements. And Congressman Leviste just posted, I think 1 day ago sa social media page niya, na nag-step down na siya sa board of directors ng kumpanya. Just 1 day ago. Do you see any conflict of interest? Tapos na rin yung bentahan. Hindi niya kailangan ngayong pwesto sa loob ng kumpanya. Yung magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano. Magkano ang binayad ng Meralco. Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun. Hindi na kailangan ng pwesto ni Leandro Leviste ngayon. Una, congressman na rin siya. Pangalawa, nagawa na nila yung gusto nila sa pamamagitan ng prangkisa. So, wala pong halaga yung pagre-resign ni congressman from any corporation. Wala pong benepisyo at wala pong dapat pag-usapan doon. Mayor, ang sabi po ng camp ni Congressman Leviste, hindi sila magbibigay ng pahayag kahit na no comment dahil ayaw raw nila patulad yung inyong naging pahayag. What can you say about that? Huwag niyang pagmukain na nagsisinungaling ako dahil dyan ako magagalit talaga. Ngayon, sinasabi ko lang yung katotohanan, hindi ako nagbibintang. Pero pagka talagang naging open debate ito, pag-uusapan namin yung mga behind the scenes na nangyari, and kaya niya nakuha yung prangkisa.
Ako, yari na. Maraming salamat po, former Buhay Party Okay, so yan mga kababayan, no, mukhang magigisa na. No, ito pong si Leviste at marami nga rin po talaga no ang sumisigaw ng investigasyon tungkol po diyan no sa kumpanya na yan ni Leviste at kung ano talaga yung nangyari po diyan. No, at mismong si Atienza nagsabi po na nagkaroon daw po ng bentahan no na itinatanggi naman po nila. No, well, ano naman ang kalalabasan nito mga kababayan, mas maganda talaga siguro na maimbestigahan po no para mas magkaroon tayo ng transparency no sa kung ano talaga yung nangyari dito. Dahil imagine ninyo no, sabi nga dito ni Atienza na pera ng taong bayan no yung pinanggalingan po niyan. Diba? So, medyo malaki po ang pinag-uusapan dito mga kababayan. Okay? So, yan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At syempre, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit Subos TV. Peace. Amen.